Siksikan kami sa iisang higaan. Noong una, sa akin pang walang muwang na pag-iisip. Kapag yumayanig ang pakiramdam ko, ipinagheheli lang ako ng mama ko. Pero sa aking paglaki, kasabay ng pagdami naming magkakapatid, ang init na hindi na kaya ng electric fan dahil sa dami namin, hindi lang basta yanig ang gumigising sa akin. Pansamantalang ungol na animoy naglalanding baka na naipit ang paa at yanig na pabilis ng pabilis. At sa aking pagdilat, si Papa gabing-gabi nag-i-exercise. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tulad ng marami dito sa atin sa Pinas, lumaki rin akong salat ang pamumuhay. Kami rin yung klase ng pamilya na kapag nabilitaang may ipinamimigay ang barangay, isa ang magulang ko sa nakapila doon. Kami rin yung kapag hihingi ng baon, teka muna at wala pang bale, o di kaya naman ang sahod ng papa mo. Kami rin yung pamilyang madalas sabihan nila mama at papa na tiis muna. At kapag nakaluwag, mag-uulam tayo ng masarap. Siyempre, nag-aral naman ako. At kahit ganoong kahirap ang aming buhay, naigapang naman ako ng papa ko. Pero kahit ganoong kandautang ang aking mama at papa, bihira ko silang narinig na pinag-awayan ang pera. 5 kaming magkakapatid. Dati nakatira lang kami sa bahay ng lola ko. Kwarto kung saan doon si mama noong dalaga pa. Grade 5 na ako noong magkaroon kami ng sariling bahay na iniiwan namin kapag malakas ang ulan. Mahirap maging panganay sa 5 magkakapatid. Mawawalan ka ng laya. Alaga dito, alaga doon. Si Papa lang ang kumikita sa pamilya namin bilang isang construction worker. At alam ko kung paano kami dumami sa isang maliit na kwarto. Sa isang papag tabi-tabi kami. Alam nyo bang dati kapag nakakaramdam ako ng pagyanig sa aking pagtulog at ungol na parabang naglalanding baka, na parang nagpipigil, ang inaakala ko ipinagheheli lang ako ng mama ko. Siyempre diba anong malay ko bata pa ako noon. At totoong ipinagheheli naman talaga tayo ng ating mga magulang noong ating kabataan. Hanggang sa pagkakaroon ko ng isip ay ang pagkakaroon ko ng kapatid. Noong ako ay grade 1, hindi pa namin problema ang pagtulog maluwag pa para sa aming 4, nila mama, papa, ako, at ang sumunod sa akin. Dahil nga nagkakaisip na ako at nakakaintindi na ng bagay-bagay, meron akong nadiskubre isang gabi nang ako ay magising dahil sa lakas ng yanig. Nagsimula lang iyon na mabagal at dahil nagulo noon ang tulog ko, pagpihit ko, nakita kong may kung anong ginagawa ang aking mga magulang. Nagsunod-sunod iyon at makalipas ang ilang buwan, nalaman ko, magkakaroon na naman ako ng kapatid. Nabuo sa isip kong malamang iyong ginagawa nila ang dahilan kung bakit magkakaroon at nagkakaroon ako ng kapatid. Hanggang sa ayun na nga, naging 5 na kami. At nararamdaman ko na ang hirap ng siksikan sa kwarto. Ang init na hindi na kaya ng electric fan. Malilikot na katabi pagtulog at ang aking paglaki na pagliit naman ng aking baon. Mabuti na lang at kahit papaano may mga nagbibigay sa akin mga tita at tito na kapatid ng mama at papa ko. Hanggang sa nakompleto na nga kaming 5, ramdam na ramdam ko ang hirap. At lubos ko nang naintindihan ang maraming bagay. Sa totoo lang, dahil sa dami namin, maaaring hindi na nakapag-araro si na mama at papa kapag gabi dahil sa dami namin. Kaya sumisegway sila sa araw. Kapag lahat kaming magkakapatid nasa labas. Dahil naaktuhan ko talaga sila tanghaling tapat. Wala kasi noon sina lola. At ang mga tita ko naman may work. Mga kapatid ko nasa kapitbahay at ako ganoon din. Umuwi ako. At pagdating ko sa pinaka-terrace ng bahay, walang tao.
Baka ko nasa labas rin si mama at pagpasok ko ng kwarto nabulagha sila. At syempre nagalit. Malaki na ako noon. At dahil hindi ko rin alam na nandoon sila at ako pa ang napagalitan, sinabi kong, di sana naglock kayo ng pinto. Alam nyo kasi mga ma'am sir, mabilis akong naka-adapt sa ibang klase ng aming pamumuhay. Dahil iba ang sa amin feeling ko lang. At pagdating naman sa aking kapatid, at gawain sa bahay, pakiramdam ko katulong ako. Pero syempre nagbabago ang lahat. Dahil sa paglaki ng sumunod sa akin, nagkakaroon ako ng kasama, kabanding na nakakaintindi ng aming sitwasyon. At doon, sa tulong ng isang kaibigan ni Papa at BF ng tita, nagkaroon kami ng sariling bahay. Pero ganoon pa rin, sama-sama kami sa iisang kwarto. Pero kami na lang magkakapatid. At si Mama at Papa at ang bunso namin, sila naman ang magkakasama. Pero syempre mas okay iyon. Hindi na ako nangangamba ng pagyanig at ungol sa gabi tuwing gagawa ng milagro ang aking mga magulang. Alam ko iyon. At naiintindihan kong parte iyon ng buhay mag-asawa. Hindi ganoon kaganda ang bahay. Dahil may pagkakataong kapag malakas ang ulan, iniiwan namin ang bahay. Pero masasabi kong iba ang may sariling pamamahay. Mas nagiging magaan ang kilos. Papa ko naman, masipag kahit alam kong hirap ang kanyang dinadanas para lang kami ay mataguyod. Kaya bawi kaming magkakapatid sa pag-aaral. Kahit man lang saang mapasampas sila sa stage tuwing graduation. Hindi tulad dati. Ngayon, dahil hindi lang ako ang pwedeng mag-alaga sa aking mga kapatid dahil dalawa na kami at may mga isip na rin ang dalawa pa maliban sa bunso. Minsan nakakasideline na rin si mama. Masaya na mahirap ang buhay namin. Kayo, kung sino man ang makakabasa at makakapakinig ng aking kwento, baka naman, pang milk tea lang po. At kung pwede para hindi kayo matulad sa amin, pag-isipan po maigi bago mag-asawa. Ang pag-aasawa ay hindi lang puro sarap. Kapag hindi po napag-isipan at napaghandaan, mas lamang po ang hirap. Grade 6 ako elementarya noong aking makita ang babae na itago na lang natin sa pangalang Janine. Simula noon, naging crush at idolo ko na siya dahil sa ganda niyang taglay. Naging inspired ako sa pag-aaral dahil sa kanya. At dahil may taglay din naman akong kagwapuhan, hindi ako nahirapan na kanyang mapansin. Lalo na nung magpang-abot kami sa high school. Third year shot, ako naman ay first year. Ang totoo niyan, naging escort niya ako nang maging musya ng aming school para sa school laban sa ibang school. Entrance ata iyon kung hindi ako nagkakamali. Simula nung maging escort niya ako para sa aming school, mas lalo pa kami naging close. Dahil madalas ang aming practice at nalaman ko pang wala siyang boyfriend. Dahil na rin siguro sa ganda niya, marahil naiilang ang mga lalaki na nagkakagusto sa kanya. Bukod sa ganda, meron siya ang kinis pa ng balat niya. May kaya rin kasi ang kanyang pamilya at nag-iisang babae. Sa 6 na magkakapatid, siguro isa rin iyon upang mailang ang lalaki sa kanya na lahat ng iyon nandoon sa school at kilalang pasaway sa school. Pero wala naman akong pakialam doon. Diniskartehan ko si Janine dahil alam ko na kung itsura lang din naman may laban ako. At hindi nga nagtagal, naging girlfriend ko ang aking idol na si Janine. Sa paglipas ng aming relasyon, nadiscover ko kung gaano ka-sweet si Janine. Madalas kami sa bayabasan na malapit sa ilog. At ayon sa kanya ni hindi pa raw siya nagkakaroon ng boyfriend. Kahit ako sa sinabi niyang iyon para kayo kung maniwala. Pero dahil na rin sa katangian meron siya, pwede. At dahil nalaman sa campus na kami ni Janine, nakasali ako sa juniors and seniors prom nila kahit first year lang ako.
at ako ang naging escort ni Janine. Litaw na litaw ang kanyang ganda. Ako man kahit kanyang boyfriend kung minsan hindi makapaniwala na ganoon kaganda ang aking girlfriend. Idagdag pa ang nag-uumbok niyang patunay na si Janine nagdadalaga na. Bagay na ni minsan hindi ko inisip, anong gabing iyon, dadaan mismo sa aking mga kamay. Pagkatapos ng party, nagpaiwan si Janine sa school kasama ang kanyang mga classmate. Mga babae ang karamihan kaya marahil pumayag ang kanyang magulang. May naiwan na dalawa niyang kapatid pero mga bandang alauna yata iyon nagsabing uuwi na at mga inaantok na. Doon na nagsimulang dumikit sa akin si Janine. Hanggang sa mapansin kong hindi lang si Janine ang nandoon ng boyfriend. Kaya umabot sa puntong nagkanya-kanya kami sa mga bakanting classroom na bukas ang pinto. Ganon talaga kapag public maraming pasaway. At dahil dadalawa kami roon, doon na kami nag-experiment. Nanginginig pa nga ako. Pero si Janine ang nagsabing huwag akong kamahan. Sinabi kong huwag kami doon. Nag-isip na rin kasi akong kung doon kami magtutuos, malaki ang tsansa na maudlot dahil baka may mag-akalang walang tao. Puntahan ng iba naming kaklase. Kaya doon kami nagpunta sa bayabasan na malapit sa ilog. Doon kami madalas magtambay pero mas okay doon. Dahil malawak iyon at mas magandang pwestuhan. At gaya ng nasabi ko, hindi lang kami ang nandoon dahil irinig namin ang di mapigilang halinghing ng isa sa aming kaklase. Hindi namin yun pinansin dahil kapwa namin alam ni Janine, may sadya din kami sa bayabasan kaya kami nandoon. Gamit ang aking extra t-shirt na ginawa naming sapin, nakuha ko ang unang puntos. Hindi pala yun ganoon kasimple, lalo na kung pares kayo, unang pagkakataon. Halos hindi ko nga nagawa ng tama, dahil litong-lito at aligaga ako. At nagustuhan namin ang bagay na iyon. Hanggang sa kapag may pagkakataon kami, sumisegue kami. Kami yung iiwas sa tropa, para lang makaisa. Lalo na noong mag-4th year si Janine. Doon namin na-explore ng lubusan ang subject na hindi bayad. At tanging kaming dalawa lang nakakaalam pero ginagawa rin ng iilan sa aming paaralan. Natigil lang kami ni Idol nung magkalis na siya. Umalis na kasi siya sa lugar namin at nang bumalik, hindi na siya ang dating Janine na aking kilala. Ikaw, ano ang kwentong idol mo?